Buwan naman sa editing. Add mo na naman sa stabilization. Nakagibal yun eh. Baas yan. Lamang ng years. Maganda yung years niyan. Kasi wala akong gimbal. Kasi matagal na yan eh. Kasi practice yan. Bago lang ako. Newbie lang ako. Start lang ako. Hey, what's up guys? I'm Joseph Ryan Batty, your tech warrior from Limang Siglo. At sa episode na to ay pag-usapan natin ang stabilization. Of course, unang-una, ano muna ang stabilization? Ang stabilization ay ang pag-iwas natin sa shakiness or yung pag-alog ng video. And isa ito sa importanteng part ng pagiging cinematic na video. But then again, hindi naman kailangan na palaging stable ang ating video. Like for example, action pala yan or what. So, yeah. Isang factor lang naman yon. And to achieve a stabilized video or footage, kailangan natin ng mga gears tulad ng mga gimbal, slider, or at least kahit tripod. Yes, kahit tripod lang ang gamit mo, pwede mong gawing stabilize ang iyong footage or video. Technically, stabilizer pa rin naman ang tripod since niya ilalagay niya sa isang place ang isang camera, so magiging stabilize siya. Pero yun nga lang, sa mga tripod is, of course, nagiging static siya. But then again, pwede mo rin gawing kind of moving yan through scaling in, scaling out sa editing. Or at least, you can physically move your tripod slowly. But then again, syempre, either gimbal or yung traditional na ginagawa which is handheld. Handheld is basically something na minamaster dito lang sa gumagamit ng mga gimbal or any stabilizer na makakatulong sa'yo. And that's really something na kind of achievement when you master the art of handheld. Now, of course, kung nag-edit ka naman din, meron naman din tayong mga digital stabilization na tinatawag. Even me na gumagamit ng gimbal ay gumagamit din ng digital stabilization. And of course, lalo na kung naka-handheld ako. And yes, kahit naka-gimbal ka, nakadepende pa rin yan sa gumagamit. In my experience before, akala ko pag nag-mount ka na ng camera sa yung stabilizer or sa gimbal, agad stabilize na ang iyong footage or video. It turns out na hindi pa ako marunong mag-balance that time. And I realized ko nung hindi stable ang video na nakuha ko is ginawa ko na lang siyang static. So, that's a lesson learned para sa akin. And yeah, indeed. Kailangan mo munang mabalance na maayos, makalibrate na maayos ang iyong gimbal bago mo siya gamitin. And then, aralin, sanayin mo siyang gamitin until you get a solid, smooth video. And kung wala ka naman ding gimbal or stabilizer na tulad ko before, syempre andyan yung handheld. So, yung ginagawa lang talaga doon is find ways to be comfortable sa yung camera and hawakan mo lang siya na mabuti. Tapos, you can do some tricks like, for example, merong strap ang yung camera pwede mong balutin yung kamay mo with that strap and through that matutulungan na kahit papaano ma-stabilize ang iyong video. And then of course, yung paggamit ng digital stabilization. Pretty much halos ng mga video editing software nowadays meron option na mag-stabilize. Mind you pala na of course, wag naman tayong maging dependent sa editing. Like for example, kung very shaky naman yan, wala ka nang magagawa. Like for example na lang dito, I'm doing a hyperlapse and hindi siya maayos. Hindi na siya maayos sa editing. So, just be mindful of that. And so far, that's it na muna for this episode of Samurai Tech. This has been Joseph Ryan Batty, your tech warrior from Limang Siglo. Say, study, and learn from your mistakes. Maximize what you have, and see you the next episode of Samurai Tech.